Binabati namin lahat ng mga taga-subaybay, mga follower ng Pag-aralan Natin Ministry. Maligayang panonood sa inyong lahat. Sa maiksing episode na ito, mga ginigiliw ng mga taga-subaybay, ay nais ko pong ipakita ho sa inyo ang bahagi ng tinatawag po nating most popular debate sa pagitan po ng Seventh-day Adventist at ng Ang Dating Daan. Ang ating pong dahilan, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat palagi at paulit-ulit na pinamumukha sa atin ng mga kaanib ng Ang Dating Daan na ang Seventh-day Adventist ay talo na sa debate at ang kanilang laging pinagbabatayan ay yung debate na nangyari po matagal ng panahon ang nakalilipas sa pagitan ng Ang Dating Daan at ang mga Seventh-day Adventist. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko pong ipakita, actually napapanood na po niyo yung bahagi nito. Subalit, para bigyan ng linaw, sapagkat marami din tayong mga kapatid na hindi nila napanood yung debate at sila po ay, kumbaga napapaniwala na tayo nga, mga Seventh-day Adventists ay natalo sa debate. So, once and for all, at saka para sa kapakanan ng lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ay ipapakita ko po sa inyo ang portion. May buo namang debate na ito. Meron buo. Panoorin lang po ninyong buo. Pero ipapakita ko po sa inyo ngayon kung sino ang malinaw na nanalo sa naturang debate. So hindi ho natin ipapakita ang buong video. Panoorin naman na lang ninyo sa in-upload po ng Ang Dating Daan na video. Naroon yung buo. Subalit, ang portion kung saan malinaw kung sino ang panalo at talo sa naturang debate, ay ito po ang aking ipapakita. Pakinggan muna natin, mga kapatid at mga kaibigan, kung papaano nagbigay si Brad Eli Soriano ng idea kung papaano natin malalaman kung nanliligaw ang isang tagapagsalita o hindi. So, pakinggan po natin ang kanyang tips para po malaman po natin sino yung dandadaya. Bibigyan ko po kayo ng mga hint para masipan ninyo sa inyong kaisipan kung paano nyo i-discern o malalaman kung inililigaw o hindi ang tindig ng isang nagbabasa. Ayan. So, malinaw ho ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng hint kung papaano ninyo madidiscern kung inililigaw kayo ng isang nagbabasa. Tandaan po ninyo, siya ang magbibigay ng hint kung papaano nanliligaw ang isang tagapagsalita. Ang termino lang niyang ginamit ay ang isang nagbabasa. So, ang ibig sabihin nun, yung isang nagsasalita. Kasi yung debate na ito, hindi man puro basa, tagapagsalita. Tandaan natin, magbibigay siya ng hint kung papaano madidiscern ang isang nanliligaw. Kaya yun ang pagbabasihan natin ngayon, mga ginigil na taga-subaybay, kung sino ang nanliligaw sa debating ito o hindi. Pakinggan po natin ang kanyang pagpapatuloy. Mag-uumpisa na po ako. Ang ating tema, patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahon ito. Malinaw ang kanyang binanggit na paksa. Ang sabi niya, patutunayan nila na tumutukoy sa Seventh Adventist na ang 10 utos ang susundin sa panahong ito. Pansinin niyo mga kapatid na mga kaibigan, pansinin niyo mabuti, patutunayan nila na ang 10 utos ang susundin sa panahong ito. Ibig sabihin ng salitang iyon, patutunayan ng Seventh-day Adventist na 10 lang ang utos na susundin sa panahong ito. Tanong, yan ho ba talaga ang tema? So, tandaan nyo, sabi niya, ay bibigyan tayo ng hint para ma-discern kung sino yung nanliligaw. At saka pansinin po ninyo, mga kapatid, pansinin ninyo, may binasa ba siyang paksa o kinabisado lang niya? Tingnan po ulit natin ang kanyang mga binitawang salita at kung paano niya ito sinabi. Mag-uumpisa na po ako. Ang ating tema, patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahon ito. Ayan. Malinaw ho, mga kapatid at mga kaibigan, talagang yun daw ang paksa.
10 utos ang susundin sa panahong ito. Pero wala ho kayo nakita na binasa niyang paksa. Sa isang debater, mga kapatid, hindi pwedeng tatayo ka roon na hindi mo babasahin ng walang labis, walang kulang ang paksa. Yun ay isang palatandaan ng nanliligaw at yung tapat na tagapagsalita, mga kapatid at mga kaibigan. Sa madaling salita, yung kanyang ginawa ay titingnan natin yung po ba talaga ang nakasulat sa paksa. Para hindi po tayo magkamali, ulitin nga uli natin kung yun ba talaga ang kanyang sinabi. Patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahong ito. Ayan. So, yun daw talaga ang patutunayan ng Adventist. Ang 10 utos ang tutuparin sa panahong ito. Mga kapatid, mga kaibigan, wala ho kaming ganyang stand, no? So, tingnan natin kung ano ba ang paksa talaga. Tingnan natin ho, mga kapatid. Puntahan natin ang sinabi, yung talagang nasa paksa. So, tanungin ho natin ang Seventh Adventist. Ano ho paksa? Ang paksa po namin, pakikiabot lang yung paksa. Iyan talaga. Babasahin. Ang paksa po namin, Kinuha, talagang babasahin. patutunayan ko, Hmm. o patutunayan namin ka, Doming, Yan. na ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. O, tika. Pareho ba yung sinabi ni Brad Ely doon sa binasa mismo ni Cabert Balinton? Yun din ba talaga ang sinabi ni Brad Ely? O, pakinggan natin uli yung tema na binasa ni Cabert. O, ano daw ang paksa, Cabert? Patutunayan ko, o patutunayan namin ka, Doming, Yan. na ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Ayun. Yun ang malinaw na nasa paksa, mga kapatid, mga kaibigan. Patutunayan ko, sabi ni Cabert, at unamin ni Kadoming, o ibig sabihin yung Seventh Adventist, na ang 10 utos ay dapat pangtuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Pareho ba yun? Samantalang sabi ni Brad Ely, bibigyan ko kayo ng hint kung kayo'y inililigaw ng isang nagbabasa. Hindi nagbasa. Kinabisuti. Ngayon, ang basahin ni Cabert, ang sabi, patutunayan ng Seventh Adventist na ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito. Ibig sabihin, hindi lang 10 ang dapat sundin ng mga tao sa panahong ito, kundi kasama ang 10 utos, dapat pang sundin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Ay ang ginawa ni Brad Ely, kinabisuti niya. Wala siyang binasa. Sabi niya kasi, kahit patay ang ilaw, basahin niya ang Biblia, pati paksa. Hindi niya binasa kahit may ilaw, mali tuloy. Niligaw. Anong sabi nung bungad niya? Bibigyan ko kayo ng hint. Pakinggan natin siya. Sabi niya Bibigyan ko po kayo ng mga hint para masipan ninyo sa inyong kaisipan kung paano nyo i-discern o malalaman kung inililigaw o hindi ang tindig ng isang nagbabasa. O yan. Sabi niya. So ngayon, may hint na binigay siya, sino ang nangligaw? Tinoy, layo kaya? Ang patutunayan daw ng Adventist, 10 utos ang susundin. So, ibig sabihin, walang ibang utos, 10 lang. Kaya hanggang ngayon, yung pong ganyang gawa-gawang istorya ni Brad Ely, nakatatak sa isip ng mga ang dati daang member, na 10 lang ang utos na sinusunod ng Seventh Adventist. Sino ang nagturo nun? Si Brad Ely, dun sa debate. Hanggang ngayon, dala-dala ninyo ang ganyang katuruan na mali naman. Ang ibig sabihin, patutunayan ng Seventh Adventist, na ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao. Ibig sabihin, hindi pwede dating labagin yan. Kay Soriano, para magbuka siya na panalo, dinaya. Pinalalabas niya na 10 lang ang dapat tuparin o patutunayan.
sa debating yun na 10 lang ang dapat tuparin. Eh, hindi yun ang pinirmahan. Uy, wala sa ayos. Pag tinanong natin si Brad Eli, yun talaga ang tema eh. O, ano nga ang tema, Ka-Eli? Ang ating tema, patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahong ito. O, yun talaga ang kanyang sinasabi, mga kapatid at mga kaibigan. Ang totoong paksa, mga kapatid at mga kaibigan, ng SDA, patutunayan ko o ng Seventh Adventist na ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Ang niligaw na paksa ng ang dating daan, patutunayan nila ng SDA daw na ang 10 utos ang tutuparin sa panahong ito. Kita mo na yan, mga kapatid, mga kaibigan. Eh talagang kung hindi natin ito babantayan, maliligaw ho tayo, mga kapatid at mga taga-subaybay. Ligaw na ligaw. At ngayon, pinagmamalaki niya yan. Alam niyo kung bakit ako na-trigger na talakayin ito at mismong magpakita sa video. Dahil sobrang-sobra na ang inyo pong pagkaligaw. Nailigaw na kayo, nanliligaw pa kayo ng mga tao. Pasensya na po sa mga ang dating daan. Sana mabuksan ang inyong isip sa puntong ito. Talagang si Brad Eli hindi tapat sa kanyang mga sinasabi. Nanliligaw siya, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kung yun ang pagbabasihan natin, papaanong nanalo si Brad Eli sa debating iyon? Kung sa paksa pa lang ay nanligaw na siya. Umaani ho tayo ng pangungutya sa mga ang dating daan. Kawawa tayo, lagi tayong kinukutya, talo. Pero tingnan niyo po kung sino ang nanligaw. Pagka nanligaw ka, nandaya ka sa paksa, hindi ka pwedeng manalo. Kahit kailan. Hindi ka tapat na mga ngaral. Hindi ka tapat sa iyong kapwa. Hindi ka tapat sa iyong sarili. Yun ho ang totoo dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Paano niya pinilipit yung paksa? At paano niya niligaw? Tandaan niyo po yung tema, 10 utos. Yan. Ibig sabihin, kung Biblia pag-uusapan, wala silang dapat tuparing utos na iba. O, kita mo na. Kita mo na kung gaano kadaya si Brad Eli. Tinindingan talaga niya. Kaya hanggang ngayon, yun ang akala ng mga miyembro. Wala silang dapat sunding iba. 10 lang. Grabe naman yan. 10 lang. Tama? Yun tao talaga. Ay, saan niya kinuha yun? Mga kapatid, saan mo kinuha, Brad Eli, na 10 lang? Walang ibang dapat to pa rin. Abay, kung magaling kang mga ngaral, sana alam mo na hindi doktrina ng Seventh-day Adventist dyan. Kaya kung bumato ka, sablay eh. Bakit? May bautismo ba 10 utos? Bakit? Sino may sabi sa'yo na 10 lang ang sinusunod namin? Gumagawa ka ng doktrina, inilalagay mo sa amin na hindi naman namin yung doktrina. Ikaw ang gumawa niyan eh. Ganyan po ang nangyari, kaya yung iyong mga miyembro ay ligaw. O, Kaminong, pasok! Ngayon po, ang paksang pinag-uusapan, ang sabi rito ay uulitin ko po ang paksa sa isa panig namin. O, babasahin. Patutunayan ko Yan, binasa. na ang 10 utos dapat pang tuparin Yun. ng mga tao sa panahon ito. O, ayan ang tama at tapat na tao sa kanyang kapwa. Babasahin. Kaya doon pa lang, kahit na sinong judge ang maging moderator, talo si Soriano. Ang linaw ng pagkabasa ni Cabert, binasa ni Kamenong, 10 utos, ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Hindi yung 10 lang ang dapat nilang tuparin. Ay naku po mga kapatid at mga kaibigan, kung ganyan ang aking mga ngaral, ay layas na. Delikado ho tayo dyan mga kapatid. O, tuloy natin. Pinag-uusapan, ang sabi rito ay uulitin ko po ang paksa sa isa panig namin. Patutunayan ko
na ang 10 utos dapat pang tuparin ng mga tao sa panahon ito, ayon sa Biblia. Wala hong ibang nalalaman dito, kundi ang pag-uusapan lamang ay yung 10 utos dapat kang tuparin. Hindi naman sinasabi dito na 10 utos lamang at wala ng iba na dapat parin. Yun po lamang ang ibig kong ibalik, sapagkat napansin kong sinabi ni Kaeli na mayroon pang sinusunod na kabawalan sa pagkain, ikapo, at iba pang mga bagay. Pero hindi na po kasali yon sa paksang pag-uusapan ngayong gabi. Kaya hindi ho tayo lalabas sa tanging 10 utos lang ang siyang paksang pag-uusapan ngayon at walang ibang kasama ito. Alam namin na hindi lamang ho 10 utos, sapagkat nariyan ang pangangaral, nariyan din ang bautismo, nariyan din ang kaayusang Kristiyano, o nariyan lahat, halos, mababasa natin, ang higit pa sa 10 utos, ang masusunod pa ng tao na hinihingi ng banal na kasulatan. Ngayon, doon ho, panatag na ako na nasabi ko sa inyo na 10 utos lang po ang pinag-uusapan dito. O, kita mo na. Mabuti si Cameno at si Cabert marunong makipagdebate. Sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, nung tindigan ni Brad Ely, tinutulan niya yung 10 utos, ay nagbatos siya ng mga patutuo na bakit sumusunod ang Seventh Adventist na huwag kumain ng baboy. Wala naman sa 10 utos yan. At kung ano-ano pa, pati bautismo, wala sa 10 utos yan. Sa madaling salita, dalawa lang bagay, mga kapatid. Hindi alam ni Brad Ely ang doktrina ng Adventist o sinasadya niyang manligaw. Mamili ho kayo dun. Hindi niya alam ang tunay na doktrina ng Adventist o sinasadya niya. Parihong hindi magandang sinyalis na ng isang mangangaral. Kung alam niya at sinadya niyang manligaw, abay, ang tawag doon ay pandaraya. Tandaan niyo po yung tema, 10 utos. Ibig sabihin, kung Biblia pag-uusapan, wala silang dapat tuparing utos na iba. Kung hindi niya alam, ang ibig sabihin nun ay mahina siyang mag-research at hindi sa tunay na sugo ng Diyos. Bakit niya itinuturo sa tao kung hindi muna niya sinigurado? Napansin ni Cameno, bakit nagsasama at ang pag-iba ni Brad Ely sa paksa ay mayroong bawal kainin, ganito, ganyan. Sa madaling salita, hindi niya nagiba ang paksa. Dahil mali ang kanyang pag-iba, dahil hindi naman yun ang paksa. Kaya paano mananalo ngayon yan, mga kapatid, mga kaibigan? Sino ang sasabi sa inyong panalo? Sa sigaw, oo, panalo sa sigaw. Kung Biblia pag-uusapan, wala silang dapat tuparing utos na iba. 10 lang. Ay, ang debate hindi naman nadadaan sa sigaw yan. Kung gusto niyang sigaw, ay doon kayo sa sabungan. O kaya sa piryahan. O kaya kung saang karnabal. Yun, panalo talaga sa hiyawan. Pero kung sa katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, malabo yun malabo. Sino ngayon yung panalo? Ibig sabihin, yung sagot ni Cameno yun, nakita niya na wala sa paksa si Soriano. Wala hong ibang nalalaman dito, kundi ang pag-uusapan lamang ay yung 10 utos dapat kang tuparin. Hindi naman sinasabi dito na 10 utos lamang at wala ng iba na dapat parin. Yun po lamang ang ibig kong ibalik, sapagkat napansin kong sinabi ni Kaeli na mayroon pang sinusunod na kabawalan sa pagkain, ikapo, at iba pang mga bagay. Pero hindi na po kasali yon sa paksang pag-uusapan ngayong gabi. Pinatunayan ni Camenong na hindi naniniwala ang Seventh Adventist na 10 lang ang dapat sundin.
Sa madaling salita, kung sinabi na ni Kamenong yun, dapat nang tumayo si Brad Eli, ay hindi na niya uulitin yon. Pero hanggang sa matapos, idiniin talaga niya na yun talaga ang doktrina ng Adventist. Abay, mas marunong pa ito doon sa may-ari ng doktrina. Kung gusto niyang mangyari, gumawa siya ng doktrina, isalpak niya sa Adventist para manalo siya. Ay, hindi pa pwede yun, mga kapatid, mga kaibigan. Yun po ay isang malaking kabalbalan. Mga giliw na taga-subay, pasensya na po kayo. Hindi nyo kami tinitigilan. Alam nyo kung bakit ko binaganawa ito? Nilulubayan na namin si Brad Eli. Tumatalakay kami ng operyan, ng iglesia, ng iba pang mga katanungan. Biglang papasok yung mga miyembro. Labanan nyo, hamunin nyo si Brad Eli. Ipapasok bigla si Soriano. Oh, tapos isisend itong mga video na ito. Isisend yung buong debate. Kaya, napipilitan ako ngayon maglabas nitong mga video na ito. Kasalanan nyo naman yun eh. Bakit sa tuwing nagpo-program kami na hindi naman siyang pinag-uusapan namin, lagi nyo siyang ipinapasok sa eksena? Na hindi naman dapat. Hindi naman namin kayo pinipilit manood sa amin. Kaya bakit kami pag-iba ang paksa na sinasagot namin, bigla nyong ipapasok si Soriano, ipagmamalaki ang debate na ito. Kaya ito ngayon, huwag kayong magagalit. Hindi naman ito pamimersonal eh. Pakikita ko lang namin sa inyo kung gaano kamali ang gawa ng inyong puno. Mali po talaga, mga kapatid at mga kaibigan. Alam naman niya eh, minamali niya at nanliligaw siya. Kung tutuusin, marami pa po ang pamimilipit ni Brad Eli. Ha? Napakarami po ang ginawa niyang pamimilipit sa buong video. Pero hindi na ho natin pwedeng ilagay dito yon. Hahaba po tayo. Panoorin nyo na lang ang buo. So mga kapatid at mga kaibigan, ini-encourage ko po kayo na palagi niyong pag-aralan ho, bawat pinanonood po ninyo, lalo na yung mga programa na ang dating daan. Lagi nilang ipinagmamalaki yung debate, si Brad Eli. Alam niyo sa totoo lang, maraming talo yan. Hindi lang ina-upload pag talo siya. Ganon ho siya katuso. Kaya nga, binabawalan magdala ng recorder o video yung iba sa kanilang teritoryo. Kasi pag talo, hindi nila i-upload. Meron pong isang debate ng Adventist at si Brad Eli. Si Tosya. Panoorin niyo po. May sariling video yung layman ng Adventist. Nang matapos ang debate na yun, hindi talaga siya nag-upload. Hindi talaga siya nag-upload. Ang nag-upload, yung Adventist layman. Type niyo po sa YouTube, Sabbath Debate by Tosya SDA. Makikita po ninyo doon, mga kapatid, mga kaibigan, kung paano namilipit sa paggamit ng cross-reference si Brad Eli Soriano doon sa Hebreo. At doon naipit po siya, talagang nahirapan siya. Nakita po talaga doon ang kanyang pagkakamali. Pero ngayon, palibasa hindi alam ng mga miyembro nyon, yung iba naman ay alam na, hindi kinikibo yung debate na yon. Talo daw talaga. At ang pinagbubuntunan pa yung kay Mitch Vickers, na Elder Miss Vicker, na pinuno daw. Elder lang ho na isang local church yun, kapatid. So, yan ho ang ating pagbibigay pansin sa maikling video na ito, pero napakalaki po ng magiging epekto nito sa atin. Lalo na sa inyo na mga open-minded. Nako, makikita po ninyo kung paano po tayo na ililigaw. Pasensya na po, hindi ho ako naming personal. Ito po ay bilang sagot natin sa ayaw tumigil na mga kaanib ng dating daan. Subukan niyong tumigil. Hindi niyong pagbumurahin mo kami sa program. Subukan niyo lang tumigil. Wala ho kayong maririnig sa amin. Wala ho kayong maririnig sa amin. Actually, tumigil na nga kami dyan eh. Dahil ang gusto namin tutukan yung Operian Heritage Conservatory. Yan po ang gusto namin tutukan. Bakit sumusulpot bigla? Parang lasing na nagwawala na lang dun sa programa. Kaya, ito, babalikan at babalikan namin. Ngayon, kung gusto nyo na tigilan na namin kayo, wag na ho kayong nagsasalita ng kung ano-ano. Masama ho yun, kapatid at kaibigan. Pag hindi kayo tumigil, uubusin ko yung buong video at makikita ninyo kung paano talaga nililigaw ni Soriano yung mga tao sa pamagitan ng kanyang maling pagtatanggol sa paksa. Hindi niya naigiba. Kaya siya ang talo kasi nanligaw siya sa paksa. Mali ang kanyang pagtindig, mali ang kanyang pinatunayan,
mali ang kanyang tinutulan sapagkat wala at malayo sa paksa. Tinutulan niya na hindi lang dapat sundin. Tignan niyo, ang tutol niya. Tinutulan niya na hindi lang 10 utos ang dapat sundin. Yun din ang stand ng Adventist. So wala siyang ninaigiba. Hindi naman niya tinutulan na ang 10 utos hindi na dapat sundin eh. Manapa ay, ang ginawa niya, manapa ay kanya itong lalong pinahigpit. Yung huwag kang papatay, mapuot pa lang, o huwag kang mangangulo niya, tumingin ka lang na may pagnanasa. So, ibig sabihin, wala siyang natutulan. Hindi niya naigiba yon. Pinaganda pa nga niya, pinahigpit pa nga niya. Paano ngayon siya mananalo? O kaya sa debate na yon, most popular debate, Seventh Adventist versus ang dating daan. Alam nyo kung sino ang nanalo. Sapagkat ayon mismo kay Soriano, malalaman nyo kung nililigaw kayo o hindi. So, sino ang nangligaw? Siya, dahil wala siya sa paksa. O kaya ang sa kanya sinabi ay mali sa paksa. Binago niya, binaluktot niya, niligaw niya. So, mga kapatid, mga kaibigan, abangan pa po ninyo ang ibang episode ng pag-aralan natin sa pagtutuwid sa mga panampalataya o mga hidwang panampalataya kahit ang denomination ay kapag ka nasasagasaan na ang panampalatayang Seventh Adventist, narito kami para ipagtanggol ang katotohanan na ating taglay sa panahong ito bilang kaanib ng nalabing iglesia. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay. God bless mga kapatid, kapayapaan nawa ang sumaating lahat.